Hello mga kadads, ito nga pala isang Everest Cooling System Inverter Series. So alos katulad lang siya ng kulin. So kung gusto nyo malaman kung paano ito kalasin mga kadads, subaybay nyo to. Let's go! Hello mga kadads, welcome again to my channel, Mark TV. At sa araw nito, ang babanatan natin ay isang inverter na window type mga kadads. Ito po ay isang Everest Cooling System and Inverter Series mga kadads. So dapat natin gawin mga kadads, una, iti-test mo yung mga function niya. Kung nagpa-function lahat, tulad nito mga kadads, narinig nyo na maingay yung air swing niya. Ibig sabihin medyo may defect siya or something mga kadads na bumabara or hindi naka-align. So maganda na i-test natin, at least nalaman ng customer na may diferensya yung aircon niya or may maingay siya na part. Ayan. So pag mga ganun mga kadads, i-test nyo at i-report nyo agad sa customer mga kadads. Ayun. At syempre, ang una natin gagawin, papatayin natin siya. At syempre, pag patay mo, huwag mo munang patayin yung breaker o bunutin yung saksak ng aircon. Hintayin mo muna siyang mag-cool down hanggang sa mamatay na yung pan niya at yung compressor, saka siya bunutin mga kadads. So para nakapagpahinga ng maayos yung aircon natin. Ayan, tulad yan, namatay na, pwede mo na siyang patayin, then bunutin, at after nun tatanggalin mo lang yung isang tornilyo dito. Ayan, tapos tanggal natin yung filter. Ayun, so napakadumi nga. Buti na lang nasuggest natin dati kay sir na dapat nililinis niya kahit weekly lang yung filter niya. So para makatipid siya ng cleaning. Siyempre nasasala dyan yung pinakadumi, then hindi agad tumatagos. So yun, tatanggalin natin yung pinaka tornilyo na dito, yung mahawak sa cover, then bubunutin mo lang siya sa side, then ayun na. After nun, tanggalin mo yung pinaka lock niya ng unit dito sa pinaka main cover niya, yung body cover, para mahila mo na siya. Ayan, yeah. Oh, tara na mga kadads, let's go. At ito na nga mga kadads, at naibaba na natin siya. Siyempre dito, lahat po ng tornilyo ay tatanggalin natin. So kung di po ako nagkakamali, napakaraming tornilyo nito. Kulang-kulang humigit sa madami. Ayan po, dito po sa front, dalawa. So sana'y masundan nyo itong video to. Medyo mga shortcut lang siya. Pero ipapakita natin lahat ng mga tornilyong tatanggalin mga kadads. Ayan. So medyo one-handed lang ako dito. Then dito sa pinaka main control, at dito umawak sa evaporator, at syempre dito rin sa mga control natin mga dads. Ayan, so medyo madumi na nga yung aircon ni sir. Ayan, so medyo mahirap din siyang tanggalin. So minsan hindi na kaya ng ano natin, cordless, kaya minsan pag sobrang higpit, binabanatan muna natin ng screw para lumuwag. Din pagtanggal ng tornilyo, ayun, tulad nito, hindi mo kaya ng ano. Ayun po, so tatanggal lang natin yung mga connection dito. Siyempre, lagi ko pong paalala mga dads, kapag hindi nyo kabisado or masyado ng marami or nakakalito na yung mga wire, picturean nyo na lang o kaya lagyan nyo ng tanda. Pero usually naman kapag mga ganyan mga dads, meron naman silang color coding, or sa mga socket naman, may kanya-kanya silang size. So pag maliit, pang maliit lang siya, hindi siya kakasya sa ibang socket mga dads, kaya safe na rin siya mga dads. Ayan, syempre tatanggalin din natin yung mga tube sensor nya, at after nun tatanggalin natin yung mga cable tie, then hihilahin na lang natin itong pinaka cover. May dalawa palang tornilyo yan sa likod mga dads, hindi ko na lang napakita. So makikita nyo naman mga dads, ito tayo yung kauna-una nakatanggal ng aircon nito. Ayan po, tatanggal natin yung air swing mamaya, check na rin natin. Then ito, mapapansin nyo medyo maigpit siya kasi meron pa siyang mga sealed or yung mga tape or yung mga rubber tape. Ayan po, so tayo po yung nakauna sa unit na to. Ayan, then tatanggalin na natin tong pinaka cover ng compressor mga kadads. Then meron dalawang tornilyo dito. After nun, hilahin mo na lang siya pataas. Ayan o, sasama na yung buong fan motor with blade at cover. Ayan, after nun mga kadads, ayan, tanggalin mo na tong styro, at meron pong isang tornilyo dito mga kadads para dun sa cover ng control natin mga kadads. Ayan, after nun, crescent. Ayan, so wala po kasi tayong size nito. Yung daladala ko kasi ano dito, second wrench or yung T-wrench ay number 13. Usually kasi sa mga compressor ganun mga kadads, lalo na yung mga non-inverter. Ayan, so dito naman madali naman tanggalin. After nyan, pwede na natin bunutin yung compressor. Pero bago yun mga kadads, unahin muna natin tong fan motor nya. Ayan, tatanggalin natin yung mga blade. So yan, safe yan mga kadads, kahit ikot mo siya ng ganyan, basta yung pinaka socket nya hindi po siya nakatap sa main board natin o sa board nya mga kadads, kasi pwede pong masira yung mga
motherboard natin. So yun po for safety po. Ayan, then tanggalin natin yung 4 na tornilyo dito. Pagkatanggal yan mga kadads, ayan, mapapansin nyo mahulog na yung pinaka fan motor natin. Ayan, then tatanggalin na lang natin yung nakasabit na wire doon. After nun pwede mo na siyang bunutin. Ayan, kalas na siya mga kadads. Ready to fight na. Ito po bubuhatin na namin tong compressor, condenser, saka evaporator. So yung pinaka cooling system niya mga kadads. Ayan. So dito ipo-front natin para kita naman po na paano natin siya linisin. Siyempre inom muna ako. Buk, buk, buk. Ayun po. At ngayon, babanatan na natin siya mga dads. Lilinisin natin yung mga parts niya. So, sa mga styro, alalay lang po tayo sa lakas ng power spray natin mga dads. Kasi pwede po sila mabakbak at masira. Ayan po. So, dito, at pagkatapos yan yung pag-spray natin, pag hindi natanggal sa mga pag-spray natin, doon po natin sila sasabunin para matanggal talaga yung dumi at sulit na sulit talaga yung bayad ni ma'am, ay ni sir sa atin. Ayan. So shoutout nga pala kay Sir Harold Policarpio sa pagtitiwala at libreng merienda at pakain. So sana bukas ulit. Ayan. So yun po, pakakalinisin lang natin siya. At syempre mga dads, kung bago ka lamang sa akin channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At syempre kung nagugustuhan nyo to at may natututunan ka sa video to, ay huwag nyo naman kalimutan ni-like ang ating video, ay napakalaking tulong na ito sa ating channel. At syempre pakishare nyo na lang sa ating mga kabdads dyan at mga kamaster. So, tara mga dads, let's go! At ito na nga mga dads, at babanatan na natin tong pinaka-condenser natin. Ayan po, kung pansin nyo yung pag-spray ko mga dads pababa, para yung dumi talaga ay mahulog na sa baba. Kasi pag pinispray mo ng diretso yan mga dads, yung dumi matatanggal nga pero dadaan muna sa loob or pwedeng sumiksik o magbara sa mismong coil natin mga dads. Mas mahirapan tayo maglabas. At least dito mga dads, pag pababa yung dumi bumababa na. May mga pumapasok din siguro mga dads pero hindi na ganun kadami. Ayan po ang itim ng tubig mga dads. Yung puting tubig naging burak, ay burak, putik mga dads. So burak Kapampangan kasi. Pasensya na minsan kung nakakapagsalita ako ng salitang Kapampangan. Ayan po. So after nyan mga dads, syempre kapag spray natin dyan, isprayin din natin sa likod para talaga yung dumi matanggal. At patungkol nga pala dun sa nagtanong sa akin or sa mga customer ko na okay pa ba yung Freon? Kailangan na bang palitan? O kailangan na bang dagdagan mga dads? So kapag mga ganyan kasi mga dads, yung aircon natin or yung pinaka-Freon natin or refrigerant ay lifetime po yan mga dads. Ano pang ibig sabihin ng lifetime? Ibig sabihin habang buhay sa Tagalog, di ba mga dads? Ibig sabihin mga dads, nagiging lifetime yung Freon natin. Basta't or wag lang pong mabubutas sa mga copper tube natin na nakikita nyo dyan. Yung nakikita nyo dyan sa condenser, yung papunta sa compressor, tapos yung papunta sa evaporator. Lahat po ng copper tube dapat wala pong mabutas. Siyempre pati po yung compressor kasi siya yung nagpapump. Pag nabutas po ang isang dyan, ibig sabihin may leak na po yung aircon natin mga dads. Kapag nagkulang yung refrigerant, ibig sabihin may leak po yan kasi nakawala po yung Freon niya mga dads. Example na lang natin mga dads sa bote ng soft drinks, yung plastic. So yung soft drinks hindi mawawala yan mga dads hanggat hindi nabubutas or nabubuksan yung pinakabote. Ayon. So ganun po yung mga aircon natin. Kapag walang butas, walang leak, hindi po kailangan dagdagan, hindi kailangan palitan ang Freon natin mga dads. Ayun. So ito mga dads, ayan, pagkatapos sabunan ni partner Janjan, ayan po, at i-spray natin ulit. Nakita nyo naman na natanggal na talaga yung ngitim-ngitim at pumuti na siya. At finally mga dads, ito na po yung nakalas natin. So fresh na po siya ulit, bagong bago. At sa mga nagtatanong pala na customer sa akin, bakit daw yung iba mura lang yung singil? 500, 600, 700. So iba-iba daw yung singil. So siyempre mga dads, depende po yan sa gaano kalayo, ano pong klaseng aircon. Tulad yan, inverter mga dads, mas matrabaho po kasi yung inverter at mas maselan. Pag malayo naman, siyempre yung biyahe ng technician. Siyempre pag humihirap yung trabaho, mas tumataas ng konti mga dads. So tara mga dads, let's go! At ito na nga mga dads, una natin i-assemblein yung fan motor mga dads. At ito, gagamitan pa po natin siya ng cordless. So baka mamaya may tanong mga dads, baka masira yan mga dads kasi sobrang higpit. Yung mga cordless kasi natin mga dads, meron po silang adjustment kung gaano ka
higpit yung gusto mo mga dads. So ako pag mga ganyan, yung number na ginagamit ko, number 8. So katamtaman lang siyang higpit. Susubukan mo siya sa pilip mo or sa kamay mo kung okay na ba yung higpit. So ganun po ako nag-a-adjust mga dads. So yun siyempre kung paano natin kinalas kanina, ganun din natin siya ibabalik. Ayan po, sunod-sunod na po yung paglalagay natin yan. Then yung styro. Tapos, isusunod na natin yung pinakabakal niya. Ayan po, meron pong dalawang tornilyo yan sa likod mga kadads. Pasensya natin, hindi ko po napakita. Isa dito at isa doon sa gitna. At finally mga kadads, at na-assemble na natin siya. Pagpasensyaan nyo na po kung hindi po na natin napakita ng maayos mga kadads. Ayan, so sana'y nasundan nyo yung paglilinis. So kung paano natin kinalas, ganun natin siya ibabalik. Ayan po, finally, lumamig na siya mga kadads. So mga kadads, see you in my next video. God bless!